Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so formal na nga pong ipinahayag ni Congressman Paulo Pulong Duterte ang kanyang naging tugon sa kumakalat na balita na di umano ay kinukumbinsi siya ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte na tumakbo at pamunuan ang 20th Congress, no? Ang posisyon po ni current House Speaker Martin Romualdez. Okay, so sa mga audience natin, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin whether you are pro Duterte or pro Marcos or pro Romualdez, ano po sa palagay po ninyo ang mangyayari? So alam niyo mga kaibigan, sa isang gobyerno, kahit hindi po gobyerno, sa isang kumpanya na lamang, ay kinakailangan ding magkaroon ng dalawang grupo. Ang grupo na para sa kumpanya, ang grupo na kumukontra sa kumpanya, upang masiguro ang balance and check. Okay, kailangan po natin yan. So the same thing with the government. Para masiguro natin na tama yung ginagawa nilang pamumuno, merong tawag dito, mayroong pambalanse, kumbaga. Okay? Pero ito po ang para sa akin, mga kaibigan, no? Dapat ang susunod na magiging House of Representatives, House Speaker ay Duterte Black. Dapat mauna na po ang Duterte para sa akin, at ang Senado bilang final final judge, no, pagdating po sa mga katulad na usapin, no, gaya po ng impeachment, siguro bahala na sila diyan. Kasi ang nais ko ritong mangyari, mga kaibigan, is hindi po ma-overuse yung mandato na sa House nanggagaling at nag-uumpisa ang impeachment. Na-overuse, guys, eh. So kaya para sa akin, ang gusto ko, ang preferred ko na maging House Speaker ay either si Congressman Paulo Pulong Duterte o kaya si Congressman Isidro Ungab. Yan, sila po yung nakikita ko. Bakit? Kasi para hindi po ma-overuse, para kung ang administrasyon ay merong masamang binabalak, no? Gaya nga po ni President Marcos Jr. na gusto niya, hawakan ang Pilipinas. So kinakuntsaba niya, no? Kinakuntsaba niya itong House Speaker Martin Romualdez para maghasik ng mga negatibong naratibo sa magiging kalaban sa 2028 national election, which is Sara Zimmerman Duterte. So kung ang House Speaker ay hindi po kaalyado ng Pangulo, magiging stricter ang House of Representatives sa mga nagnanais na mag-file ng impeachment sa mga impeachable officials, 'di ba? So, yun lang. Maganda rin itong opportunity na mapigilan, kasi sa ngayon, mga kaibigan, napakaraming mga issues ang kinakailangang harapin ni President Marcos Jr. So, one of the main reason here, one of the main justification kung bakit nahaharap ngayon sa nakaambang impeachment ang Pangulo, it's because of the things that the House Speaker Martin Romualdez inflicted to the government, no? So ayun lang. So para sa akin, okay na merong hindi kaalyado ng Pangulo para meron check and balance. So kayo ba, mga audience, what do you think? Kayo naman po, ano pong balita ngayon sa Kongreso?
minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Oo, naghihintay lang ako nung 240. Na kailangan. Meron na siya, di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay. Oo. Pero ano po, sa tingin ninyo, kasi dati may tradisyon na kung sino tumakbo na speaker at hindi naging speaker, maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, di na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapabubutuhan na rin ni ano pangalan niya? Mga tambalis-los. Tambalas. Ano ba ho? Siya uli? 75,000 votes lang. Speaker, 75,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa, pinadisqualify pa. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, umatras na ba at talagang wala na ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabing tatakbo ko speaker. Hindi nga. Naghihintay lang ako ng 240. Naghihintay lang ng 240. Baka ako yung 241. Malinaw naman po yung malinaw.